Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, galogs mga kapatid! Narito na naman ang Music Kaka, maghahatid ng good vibes kwento, pangontra sa init na perwisyo. Kaya sit back and relax, hayaan ninyo akong ilatag ang mga kwentong maangas. Ako po ang Music Kaka, Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Buhok niyang itim na pagkahaba-haba, ngiting lagpas sa langit na di naluluma. Makikita mo siya kahit saan. Dala ang bahay niyang gawa sa nipa at kahoy. Siya ang nag-iisang Palawan palaboy. Walang iba kundi si Kuya Loloy. Halo galog! Ako po si Kuya Loloy at ito po ang aking Loloy's Home. Taran! Welcome to Palawan! Thank you so much! Nag-teleport ako sa malayong isla ng Palawan at doon ko na-sight ang kakaibang tahanan. Walang pader pero may gulong na makikita. Walang banyo at kusina pero di makina at ang nakakaloka, bahay na kakaiba na kailangan ng gasolina. Tanan! Peekaboo! Ito po ang bahay ng Kaluloy. Woohoo! Welcome to my little kingdom. Good morning, Philippines! Hello! Halos isang dekada nang naninirahan si Loloy sa kubong di makina. Gamit ang lumang motor ay maghapong pumapasada. Halos lahat nga raw ng racket napasok niya na. Construction, pagtatato, at iba pang trabahong may mabilis ang kita. Gamit ang duyang isinabit sa loob ng munting home ay nagpapalipas ng pagod dulot ng pagtatrabaho buong maghapon. Ito po ang aking pahingahan pag medyo napapagod na ako. Tingnan nyo ha. Ito po ang duyan natin. Oh, diba? Parang ang sarap ng buhay. Diba? Tulog mo na siyang kiluluya. Walang isturbo. Tulog mo na, maingay. It's more fun in Palawan. Ito po ang setup ng tricycle ko pa nagiging transformer siya. Oh, ha? Tapos, good night Philippines. I close my door. Good night po. Habang waiting sa pasada ay ayun, tamang ayos lang ng kanyang bubong. Nasilungan sa tuwing pagod o masama ang panahon. Nililibot ang Palawan para makipagsapalaran. Ang dahilan, walang iba kundi ang tatlong ito na kanyang anak-anakan. Dito naman po yung mga bata na nalagaan ko simula na isang taon. Ito nga po pala si Dada. Ito si Butchok. And ito po si Kalbo. Dahil nakita ko po na kailangan niya ng tulong. So, wala naman po akong ginagawa. So, binigay ko yung buhay ko sa kanila ng 15 years para tulungan silang dalhin sa school at maging maayos ang mga buhay nila. Wala mang asawa si Loloy ay pinilit kumalinga. Di man siya ang totoong ama pero buong buhay ang kanyang itinaya. Tuwing Sabado lang daw siya nagkakaroon ng pagkakataon para bumisita. Dala-dala ang pangtustos sa mga anak-anakan na buong linggo niyang kinita. Ang mga batang hinaruga ay anak pala ng kanyang kapatid na matindi ang sinapit sa tatlong nagdaang pag-ibig. Nag-try siya na may love. Kaso lang, yung lalaki hindi seryoso. Hindi niya pa kaya, tinulungan ko siya para maghanap buhay, para suportahan din yung bata. At hindi lang nag-isa, dalawa, tatlong beses. Di tatlong beses ko rin siyang tinulungan. Bilang maawain itong si Loloy, inako niya ang responsibilidad. Likas daw kasi sa kanya ang maging mapagkalinga. Sa tao man, maging sa pusa. Kapag may tsansang makadalaw ay yakap agad ng mga anak ang hanap. Sabay kantahan,
kulitan, at walang maliw na lambingan. Dami kong love. Abot langit naman ang pasasalamat ng kanyang mga supling sa pag-aaruga ng inalay. Ngayon may papaloloy silang kapiling. Paloloy, salamat po sa pag-alaga sa akin yung may sakit ako. Thank you, Paloloy, sa pag-aalaga sa amin at pagpapaaral sa amin. Paloloy, salamat po sa pagsasekrisyo sa amin para mabuhay kami dito sa mundo. Di man nakapagtapos at hikahos ay pinipilit pa rin ni Loloy na igapang ang kanilang pag-aaral. Munting pangarap para sa mga anak-anakan ang pundasyon ng walang katapusang pagpapagal. Sana pagbutihin nila yung pag-aaral nila kasi para naman sa totoong buhay, hindi nyo maranasan yung paghihirap na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? At gaano kahirap ang buhay, piliin nyo mag-aaral. Iba yung may diploma kaysa sa diskarte lang. Mas maganda yung may diskarte ka na, may diploma ka pa. Inspirasyon ka, Kuya Loloy, sa napakaraming Noypi na ang pagmamahal bilang magulang ay walang pinipili. Pagkalinga, pagsusumikap at walang hanggang pagmamahal. Yan ang katangian ng magulang na walang limitasyon ang pagpapagal para sa anak at para sa mga minamahal. Dito sa Misamis Oriental, may isang nanay raw na nag-iingay. Abalog-alogs, hindi natin palalampasin yan. Makichismis tayo sa buhay niyang kaabang-abang. Nandito na pala kayo sa pamamahay ko. Mula TV5, pinuntahan nyo pa talaga ako dito. Hindi talaga kayo maperme, mga lakwatsira talaga kayo, napakainit. Pumasok na kayo dito. Grabe talaga magmahal ang mga nanay. Kung manermon ay walang humpay. Mangaral sa buhay. Kung dati labas sa kabilang tenga ang paggalit, ngayon, sus Mariosep, makakarelate ka rito ng legit. Kain, tulog, cellphone, lakwatsa. Napakasarap talaga ng mga buhay ninyo. Oh, ba't nagtunga ka pa? Hindi ka pa kakain? Ito na yata ang sermon na hindi ka maiinis, kundi ma-entertain ka ng labis. Ito na nga ang paboritong mother-in-law ng mga sosyalera sa social media, ang nag-iisang si Disney Mama. Halo Kalogs! Ako pala si Dorinel Ramos, aka Disney Mama. Habe na habe naman talaga itong si Disney Mama sa madla dahil tila ba sila ang sinesermonan nito ng bongga. Yung mga content na ginagawa ko is about motherhood, sa mga pamahiin, at saka yung mga first time mom na feeling ko makaka-relate sila. Kasi diba dito sa atin sa Pilipinas, kapag bagong panganak ka is parang maraming sinasabing pamahiin. For example, bawal maligo kapag bagong panganak. Pag nalipasan daw ng gutom, mawawala sa katinuan. So naisip ko siyang i-share kasi 'di ba yung panahon natin ngayon, iba naman na before. Na madalas kasi sa atin, mas pinaniniwalaan yung sabi-sabi ng matatanda kaysa yung mga sinasabi ng doktor. Kahit saan talaga kayo dalhin, Dorinel. Wala talaga kayong pagbabago. Kahit i-hotel-hotel mo pa talaga. Sobra talaga ang pagkadugyot sa babae. Hindi ka mapapatakip ng tenga, mapapausal ka pa ng... Ay teka, parang ganyan din si Mama. Relatable ang linya, hindi pwedeng hindi ka mapapatawa. May mahigit 300,000 itong followers sa kanyang TikTok account at nag-iingay din sa Facebook page niya. Halos 6 na taon pala siyang nagbablog. Bago mag-boom, ilang tao din ang hindi umayon. Huminto pero bumalik sa passion. Nag-start ako mag-vlog 2017. Pero before kasi, iba yung mga content na ginagawa ko. Then, nag-start ako kay Disney Mama 2023. Talagang nag-focus ako na mag-content about sa, ayun nga, kay Disney Mama at Dorinel. Doon siya nag-start din. Talagang yung nag-viral ako netong January 2024. Ibang-iba si Disney Mama sa likod ng lente ng camera. Galit-galitan lang pero kwela. Sa likod ng camera, malayo yung nakikita nyo na character ko sa online or sa social media.
At ako ay isang millennial mom. So okay naman ata ako na nanay. Nasa katinoan naman. Naalagaan ko naman ng maayos yung mga anak ko. Talagang may pagka sausawera, pero for the content lang naman pala. Huwag kang sisimangot-simangot dyan sa pag-alaga sa anak mo. Ayusin ninyo ang pag-alaga sa bata. Nakakapagod mag-alaga sa bata, no? Tapos kayo, mga suwail lang kayo. Ngayon, naranasan na ninyo. Slay talaga itong si Disney Mama. May matututunan ka. Kahit kay Dory Neal siya'y bungangera. At ang mga netizen sa social media ay inisakwela. Alam ko nakakapagod maging nanay, pero laban lang. Kapag napagod magpahinga, grabe din talaga kasi yung obligasyon natin bilang isang nanay. Ito yung trabaho na walang sahod, trabaho na 24/7 talaga. Hindi nakapagtataka kung bakit kinagigiliwan si Disney Mama. Umaapaw sa humor na baon-baon niya. Bilang isang nanay, sana wag nating pangunahan yung mga anak natin sa desisyon nila bilang isang nanay din sa mga anak nila. At tayo namang mga nanay or lola, hayaan na lang natin magpakananay yung mga anak natin sa anak nila dahil nagkaroon naman na kayo ng chance na maging nanay sa mga anak ninyo. So ipaubayan nyo na lang yun. Salamat Disney Mama. Tsak marami kang napangalay na ngala-ngala sa paghahatid ng content na kwela. Subukan mo lang talagang hindi magbukas ng TV tuwing 6:50 ng gabi ng Sabado. Kaya hindi nyo mapapanood ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Mga pasaway talaga kayong mga viewers. Logan na yan, gusto mo mapanood i-mark. Logan na yan, i-mark Logan na yan. I-mark Logan na yan, i-mark Logan na yan. Logan na yan, gusto mo mapanood i-mark. Logan na yan, i-mark Logan na yan. I-mark Logan na yan, i-mark Logan na yan. Dito sa bayan ng Kauswagan sa Lanao del Norte, may malagim na kabanata nang sumalakay ang mga rebelde noon. Pero ang bayang ito ay bumabangon sa tulong ng isang tagapamahala, nagkaroon ng lahat ng natatanging pag-asa. Ito ang bayan ng Kauswagan. Tuwing sasapit ang kapistahan, masaya, maligaya. Lahat na ata ng deskripsyon pwede mong gamitin para ihulma kung gaano na bago ang mood ng mga tao dito. Dati-rati walang ganitong kasayahan. Dati-rati nagmumukmuk ang Kauswagan. Takot na any moment. Lalo na sa gabing madilim, may maghahasik ng lagim. March 2000, inatake ni Commander Bravo itong bayan namin. Nakuha nila ito for so many hours before dumating si Colonel Keruben at na-drive away nila yung mga MILF. Then the second time, August 18, 2008, another attack na naman dito. Same group, same commanders that are with me in the parade, no? That are on my program Arms to Farms. Kaya ito ang karaksa noon, talagang matindi. Ang mga tao ay lumayas dito sa bayan dahil inukupay na ito ng MILF. Now we have transformed that. Wala na yan ngayon. We were able to make the people return. Yung mga IDPs natin nandito na bumalik na. In fact, we have grown in population in Kauswagan. At ang dami na ngayon namin dito. And then people are nagsusumusunod na sa batas dahil we also deliver yung dapat i-deliver ng mga services coming from the government to the community. Sa kahabaan ng longest boardwalk na ito, nakita mga mamamayan na nagtatakbuhan, lumilikas, bata, matanda, buntis o uugod-ugod man at di na kayang umusad patungo sa kaligtasan. Dito na inabot ng pagyao, dito sa Daungan. Mahigit sa 20 taon na namumuhay ng masagana doon sa Amerika, napilitang umuwi si Mayor Arnado nang mabalita ng mga kaguluhan sa kanyang bayan. Tulad ng ama na naglingkod noon, ngayon hinangad ni Mayor Arnado na magkaroon ng kapangyarihan upang harapin ng harapan kung ano bang pinag-ugatan ng pananalakay ng mga rebelde sa walang kalaban-laban niyang bayan. Nung time na yun, Mayor, mga ilan po sila? Ilang ang pumasok dito? From all points, I think mga more than 500. Punong-puno daw ito
nasa US naman ako, punong-puno daw ito ng mga rebels dito. Matakot, no? Oo. Punong-puno ito ng mga rebelde. Dito, itong lugar na itong office na to, dito ang mga hostages. Unang pinagtuunan niya ng pansin sa bundok magtungo at akyatin, bisitahin ang bawat commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang grupong ito ang nasa likod ng pagkubkob sa bayan ng Kauswagan at alamin mula sa kanila ano bang problema nyo. At dito, nagulat si Mayor sa kanyang nalaman na sa dekada-dekada nilang pakikipaglaban, isa lang daw ang tunay na dahilan. Singit, we realize na peace and order is just anak lang pala ito ng something. Tunay na dahilan. Realize namin na hunger ang gutom lang. Ang problema namin dito, imagine that. The government refuses its role as a government. Walang na-deliver na mga basic services sa bukid. For so long period of time, ang mga taga-bukid was so discriminated, biased ang approach ng government to them. At nang makabuelo si Mayor, inilunsad niya ang Arms for Farms movement. Naglaan ng mga lupain para sa mga rebelde upang ito ay kanilang pagyamanin. Mula sa pagiging rebelde, ngayon, heto na po mga commander. Ibinaba ang mga armas na nakamamatay upang magpayabong ng mga pananim na nakabubuhay. Yung mga katohan namin siniminar sa pagtatanim, sa pagtatanim anong tanim para lahat ng mga commander makabagong buhay. Mayor dito sa Kauswagan palagay nagbibisita sa aming mga farm. So marami pang mga kasama namin doon sa taas na gusto nila sumali sila sa Arms to Farm dahil nakikita nilang Arms to Farm na talagang maganda. Marami ng mga kuha namin sa Arms to Farm ni Mayor Arnado. Maganda na buhay namin ng mga pamilya namin. Ngayon, eto na ang hugyaw sa Kadagatan Festival. Sa parada, VIP ang mga dating nanggugulo. Binigyan ng moment ng kanilang alkalde. Binigyan ng importansya ang mga rebelde. Sa napakasayang Hugyaw Festival, hindi na sila etsapuera. Kasama na sila sa mga bida. At sa taong bayan, hindi na mga kontrabida. Kapag tinanong mo si Mayor, sino ba ang mga BFF mo doon? Isasagot niya sa iyo, sila ang kanyang mga best friends forever doon. Ang pagiging magulang hindi basta-basta nasusukat lang. Hindi na rin nakabase sa pagluwal. Walang bawal-bawal. Wa-epek na ang DNA test. Basta si baby ang source of happiness. Tulad na lamang nitong ating mga ibibida, wala stick sa pagiging super mama. Gina GC per Mom Lea. Abay, nagprito pa ng 3 isda upang sa kaarawan ni Choco ay ihanda. Happy birthday, Cho! Eto namang si Ma'am Glidel, ibang level. Mel Joseph, gutang pet, todo ang paglambing sa sweet niyang babying kambing. Kasi bigger lang aking baby. At syempre, sino bang hindi makakakilala sa firm mom na si Kai na paldo ang followers sa social media? Hello, Kalogs! I'm firm mom, Kai! Hello, Kalogs! Meron lang siyang 25 nagkukulitang Shih Tzu. Parang tunay na bata kung makipag-interaction ito. Mapapasasana all ka na lang talaga sa tamang trato. Bakit mo po sinira yung tsinelas ni Mama? Dinurog-durog mo pa talaga to sa ilalim. Anong gagawin ni Kelly para hindi magalit si Mama? Gusto nagagalit si Mama? O sige, magsasorry daw po si Tita Kelly na kay Mama ha? O sige, magsorry na ikaw kay Mama. It's okay, Tita Kelly. Anak na talaga yung turing ko sa kanila kasi nakita ko talaga sa kanila yung alam mo yung totoong pagmamahal, yung sobrang tapat talaga sila sa akin, yung gano'n, yung parang
Sila yung mga, wala talaga silang hinihinging kapalit, kundi yung love mo lang para sa kanila. And talagang tinuring ko talaga silang mga baby ko. Kaya siguro ganun sila na para talaga silang mga tao pagka nasa bahay namin, para silang mga tao kumilos. Kasi talagang minahal ko sila na parang na mga anak ko na talaga. And like, sa kama sila natutulog, hindi sila nakakulong, free sila kung saan sila pumunta sa bahay, ganun. Bukod sa fur babies, ay may isang anak pala si Fur Mom Kai. Abay, paano mo to napagsasabay? Meron po akong isang baby na 13 years old na siya, and hindi lang talaga siya masyadong nasasama sa mga video kasi medyo mahiyain siya, pero sobrang pet lover din niya. And napagsasabay ko naman siya, siguro time management talaga yung kailangan mo, and talagang kung fashion mo din talaga yung pag-aalaga ng mga dogs and yung mga kasama mo sa bahay, ganun din sila na pet lover din sila, mapagmahal din sila sa mga aso. Kaya naman po, napagsasabay naman po. Pati sa swimming, kasama sila sa bonding. Buti pa sila, natuloy ang outing, hindi drawing. Pero Logalogs, noong nawala ngayong taon lang si Carrie, hanggang ngayon si Fur Mom Kai hindi pa rin ma-carry. Ito lang naman kasi ang kanyang dancing queen. Tala, ang ningning ng iyong mga mata'y nakita ko sa mga tala. Kailan lang kasi nawala yung... Nagsunod-sunod kasi yung nawala sa amin. Like, yung mga baby, nagka-parvo sila. So, marami talaga yung nawala. Then, yung dancer ko po, si Carrie, kailan lang siya nawala? January lang. So, sobrang sakit po. Until now. Oh my God. Kasi tinuring ko talaga silang baby ko eh. So, napakasakit po. Mawalan ng fur baby. Grabe pala magmahal itong si Fur Mom Kai. Pati sariling kasiyahan, isinantabi, wag lang mawala ng fur babies niya ng bantay. Sobrang love na love ko talaga sila. Alam mo yung tipo na hindi na talaga ako lumalabas ng bahay, maalagaan ko lang talaga sila. Like talagang inano ko yung mga paglabas-labas para makapag-focus talaga ako sa pag-aalaga sa kanila. Ganun ko talaga sila kamahal. Yung tipong gagawin ko talaga lahat maging maayos lang yung buhay nila, maging healthy lang sila, ganun. Habang nandito sila sa akin. Kahanga-hanga naman talaga itong mga nanay. Hindi lubos masukat ang pagmamahal na willing ibigay ng walang kapalit. Basta alagang ina, tsak ibang-iba. Legit, di ba? Logan na yan, gusto mo mapanood i-mark. Logan na yan, ima-jogan na yan. Ima-jogan na yan, ima-jogan na yan. Logan na yan, gusto mo mapanood i-mark. Logan na yan, ima-jogan na yan. Ima-jogan na yan, ima-jogan na yan. Nagsulputan ang lipares ang maalta presyong ka. Hindi pa nakakaalta ang presyo nila. Kanya-kanyang teknik para makabenta. Gamit ang utak na matataba. Kaya patok sa panlasa ng masa. Dito sa Malabon, hindi lang pansit ang mainit, pati sabaw na ang linam na may abot langit. Lalo na mga sahog, sure na ikay mapapapikit. Guys, pag gusto nyo makita San Pedro, punta lang kayo dito, kay Paring Taon. Kahit hindi ka magsimba, kay Lord, ikay mapapalapit. Pati ang mga menu nila, nakakakaba, mild stroke, ER, at ICU ang nakalista. At ang mga kalapate, pamilyar ba? Kulang na lang ng abuloy at kandelabra. Ang paboritong lechon at chikabi, kapares ng sinangag o mami. Ang puso mo'y double time sa pag-work sa kanilang anli taba na nagtutwerk. Sarap ng pares eh, Pakoy the best dito sa Malabon. Ay, yung lechon nila na kahit nasa sabaw na, di lumalambot, malutong pa rin. Kaya the best talaga. Kaya itong si Kuya, bago pa mapangiwi, sinagot na namin ang libreng pabipi. Uy, medyo may lagabog na ata, pero huwag kayong mag-alala, gagapang ka lang ng konti sa kalsada, may nakaabang na ambulansya.
Pero kung anli na pang summer din ang hanap mo, dito sa Laguna dumayo ako. God save us ang aming panalangin. Hindi sa biyahe, kundi sa aking kakainin. Pamulaklakin meets pachicharunin. Nasa skincare man ang kanyang frame, ang negosyo niya ay hindi dito nag-endgame. Hello Galogs, mga kalogan at mga nakatutok sa top 5 mga kwentong Mark Logan. Ako po may kasama ngayon, swerte ko po at nakasama ko po ang isang napaka-famous, no? Si Ma'am Rosmar o Rosemary Tan Pamulaklakin. Ako naman po si Mark Pachicharunin. Ay, parang magkatunog po. Meron tayo dito sa harap natin. Anong tawag Yes, meron natin po tayong Rosmar Pares Overload and Rosmar Singkit Joy. Kasi singkit, kasi Chinese. Cute. So, paano? Anong pag in-order nila, mga magkano naman ito? So, ito po guys is 100 pesos lang, Rosmar Pares Overload. Meron na po yung only rice, only sabaw. Meron ka pang isang soft drink. Tapos bukod doon, meron ka pang only swimming, only basketball arcade, only gala dito sa buong 1 hectare natin. Tapos only aircon. Yes, pwede rin po sila magstay sa aircon, sa mga kubo natin. Wala pong extra fee yun. And only rin po sa paglalaro sa mga slides yung mga bata. Siyempre, ang layo ng biyahe ko. Papayag ba tayong walang pasampol? Morning, ito ang kinakain niya rito. Ayan po, tignan niyo. Yan po ay made of pork na nung inakala niya, tinamad siya sa pagkakatas ng beef, naalaman niya na pwede pala siya sa pork at napakasarap din po. No? Di ba nagsimula ka skincare? Yes. Tapos parang may gimmick doon na totoo naman no, na yung mga customer mo nakikita na. May pasabit-sabit ka ng mga bills doon. Opo, yun po ang tinatawag namin pasingit. Pasingit? Parang namumudmud ka talaga para sa iyo mga po. Nag-iimbestiga pa ako eh. Oh! Ay! May pera. Ay, Andy, suklin niyo po yan. Dito, hindi lang pares ang kumukulo. Naglibot kami sa resort niyang Pakulo. So ito po yung mga itsura ng mga kubo natin. Yan yung sinasabi mo na pagdating nila dito, libre nilang ma-occupy. Yes. First come, first serve. Opo, first come, first serve lang po talaga dito. Sa presyong 100 pesos lang, only rice na, only sabaw na. Pwede kang mag-refill dito anytime and may isa ka ng soft drinks. Sarap! Masarap ba ang pares dito? Masarap! Nakapag-dinner na ba ang lahat? Meron akong konting paalala tonight. Ang puso mo, gulatin mo naman sana. Gulatin mo ng iba pang masustansya. Tandaan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dahil madalas, baka kolesterol na to. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang iyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay. Pag-ani ng trip ng buhay. Ako po ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan. Sa kaman naroon. Mark Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela. Hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwento merong weta.